Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa buong 2 weeks na 'to? Puwedeng nangyayari na itong magiging reading ko, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, eh di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon mo. So sa case na to, ang bida natin ay lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. Okay, yun yung unang description. Kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Kasi kung di man to tumama sa inyo tong reading, eh di baka tumama sa someone na malapit sa inyo. Na yun nga, makikilala nyo sa description na sasabihin ko. Okay? Yung pangalawa, single. Pangatlo, ex-husband, ex-wife. Pangapat, byuda. Panglima, ang edad ay nasa 30 to 39 years old. Yun. Ano naman maisip na description, basta yun. Ano meron dito sa taong to? Kasi ang dating sad siya dito eh. Nandito yung hermit. Dito yung tao na parang ano ba tawag doon? Ermitanyo? Hermit nga eh. Yung gusto mo pag-isa, pwedeng ganon. Wise o sad. Kasi syempre, pag mag-isa ka, may tendency na maging sad. But anyways, mababago yan. Yung sitwasyon niya na parang lonely siya. Mag-isa lang siya sa buhay niya. Mababago nga, may good change dito eh. Ito change din naman, ito sudden. Sudden good change ay paparating sa taong kinukwento ko. Ha? Ngayon, pangalawang senaryo, no contact. Di ba sa inyo may problema sa communication in general? No contact, ghosting. Tagal mag-reply. So, kung yun ang problem, asahan natin ng sudden good change nga. Okay? Ano pa mabubuo ko dito? May pangatlo pa ba tayo? Wala na. Mag-stick tayo dun sa dalawang senaryo. Kung no contact, ito yung possible person o partner ng Taurus sa senaryong to. Usahan natin ng reconnection o pagganda ng takbo ng communication kung nakakalabuan na. So, kung sad siya dito, sa unang senaryo, may something na magpapasaya sa kanya eh. Parang surprise. Kasi ito, surprise na to. Surprise, ito ay luck. Abundance in general. So, swertehin. Yun yung sudden dito. Sudden luck. Dun sa unang senaryo. Ha? Yung pangalawa,
sudden reconnection para doon sa nagkakalabuan. Hindi in good terms ng mga tao sa kanilang person. Ito yung person o partner nun. Ang possible person o partner ay Wheel of Fortune ulit eh. Sagittarius, Pisces, Leo, o isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Pwede rin itong tumama sa malapit sa inyo, kakilala o idol, kung di man to literally tumama sa inyo. Pero ito yung possible kakilala nyo o idol na pwedeng tumahan ng reading na to kung di nga tumama sa inyo. Gemini, Scorpio, Aries. Mag-stick na tayo dyan. Maglalagay pa ba ako ng clue? Yung clue na description. Sige na. Mahaba pa pala yung oras. Oh. So, same instruction. Okay? Kung di tumama sa inyo tong clue, di baka tumama sa person nyo, malapit sa inyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Kukuha ko ng 4. European. So, foreigner in general. Literal na European yung tao. O foreigner nga in general, regardless kung saan country. O pwede rin namang may someone na nasa Europe. Dark skin. So, may team. May someone na moreno o may team. Brown ng mga mata. May someone na ganyan. Ito, may someone na mahilig sa white. O baka uniform to. Na may white o all white. Uniform sa work, pwede rin. O uniform sa school. Ngayon, dito tayo pupunta. Iba pang senaryo. Tabi ko lang tong isang deck. At masikip. May discard tayo. Ito rin yung lumabas sa Aries. Pero nauna to. Dito. Ito nandito. Pero nakita niyo naman, sinaffle ko pero ganyan pa rin. Pero dito yan, magtatalo-talo. Okay? Gamitan natin ito. Kasi siya change. Pero yung change yan ito nga lang sudden, ito slow. So, dyan papasok yung slow change, yung metamorphosis, di ba? Yung pag-change ng butterfly into pag-change ng caterpillar into a butterfly. Kaya siya slow change. Ito sudden, as in, di mo inasahan. Unexpected. Yung pangyayari. Whether ginusto mo o hindi, biglaan na lang. Pero in general, change na lang to. Okay? Ano kaya itong big change na maaaring mangyari sa buhay ng iba sa inyo? Ito rin yung nasa Aries. Pero, tingnan natin susunod ito, nagkatalo-talo na. Dito na magtatalo-talo. Ano yan? Ay, naging 4. Ito rin yung sa Aries. Itong dalawa. Pero at least, naging 4 nga. At naiba tong dalawa.
Ano meron? Ano yung big change na maaaring mangyari sa buhay ng iba sa inyo? Well, ito yung wish ng iba sa inyo o kakilala nyo na malapit sa inyo na makapagtrabaho sa ibang bansa o makuha yung dream job nila, magkaroon ng usad sa takbo ng finances o business, magkaroon ng new love interest na foreigner. So, okay, makapagtrabaho sa abroad o magkaroon ng foreigner na jowa, kung yun ang wish. Depende. O makapag-travel, wish na makapag-travel. Yun yung big change. Promotion, new job, reconciliation din naman sa relasyon. Possible din. Pero halimbawa, ang gustong mangyari ay mag-diet. Matagal na nila itong gustong mangyari, kaya lang po, some reason, hindi matuloy-tuloy. So, tuloy na to, ngayong 2 weeks. Ewan ko, for some reason, magda-diet yung iba sa inyo. Magda-diet o mag-exercise. Parang mag-gym eh. Parang ang dating, gusto nilang magpapayat. Whether through diet o pag-gym. Hindi nila magawa-gawa. Pero ngayong 2 weeks nga, masasagawa na to. Reconnection mula sa someone na nasa malayo sa inyo. Basta nasa malayo, hindi nyo na nakakausap. For some reason. May chance ng reconnection, lalo na kung nasa abroad o LDR, dating LDR, ex, o current partner na nasa malayong lugar, nagmukha na nga LDR. Whether existing tong LDR o dating LDR, ex. Reconnection ay posible. Pero dun to tatama lang sa current relationship o past relationship. Hindi siya tatama sa friendship lang o acquaintance. So, yun yung big change dito. O who knows, baka mag-reconcile yung mag-ex. Pero kung ex, yung partner niya, specific eh. Ito yung itsura. Mataba. Mabalahibo. Siguro may facial hair. Kung lalaki. Parang ito, mataba, mabigat, mabuhok. Brown ang buhok siguro. Brown, black, gray ang hair. Mayaman, may pera, may trabaho, boss, o nanay na siguro to, may anak. Pero kung may anak, specifically nanay, hindi siya tatay, nanay. Okay? Impossible tao natin. Bigating tao. May isip. Bear.
Hmm, siguro makikilala niyo 'to sa ugali. Ang ugali niya ay may pagka-protective, domineering, intimidating. Pero actually kung 'di man tumatabang mataba, makikilala niyo sa katawan, medyo curvaceous kung babae. Hmm, boss, manager. Saka ano, matapang yung itsura niya kung babae. Kung lalaki, di strong. Anyways, punta na tayo dito sa huling deck ko. Kukuha ko dito ng tatlong card. Babasahin ko na lang, okay? Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to for the whole 2 weeks. Sabi, you've got the power. Use your abilities to resolve this situation. You can do it. Sun. Your son is watched over and protected as he explores his world. Ito pa pala, medyo may pagka-possessive to. Kalimutan ko sabihin. Isa pa sa description. At ang huling card, be yourself. This situation calls for you to be your authentic self, which is the basis for your personal power. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Po.